Magandang hapon po sa bawat isa sa atin at isang mapagpalang araw ng Panginoon sa bawat isa. Marami po iba't ibang klaseng sirkumstansya sa ating buhay na hindi natin kayang o wala tayong kontrol. Wala tayong kakayanan na pumili. Wala rin tayong kakayanan kung pwedeng baguhin. Isa na po dito ay ang araw ng ating pagkasilang. Hindi po natin o wala po sa ating kamay kung kailan, saan, sino ang ating mga magulang, paano tayo papanganak at bakit tayo ipinanganak. Wala po ito sa ating kontrol. At sa usapin na pagsilang, ayon po sa global statistics, sabi po, around 140 million babies are born in a year. Ang dami. 140 million daw sinisilang sa isang taon. So kung meron 365 days ang isang taon, roughly 385,000 babies are born every day. 385,000 araw-araw. So ito is statistics lamang. Pero isang mas nakamamangha na statistic kung ating titignan ay yung mga rare birth statistics o yung mga kakaiba. Hindi ito pangkaraniwan. Ito ay bihira na mangyayari. Sabi nga dito, merong isang statistic na kung saan 0.068% or 1 in 1,461 lamang ang sinisilang sa petsang February 29. Meron rin po akong kilala na February 29 yung birthday niya at ganun din ay hindi siya madalas nagba-birthday. So imagine nyo po na kung kayo yung sinilang do sa araw na yun. Bagamat very rare yan, para siguro isipin mo, no? Parang double-edged yan. Either medyo special, yung pagkasilang, araw ng yung pagkasilang, o baka mamaya naiiwan ka. Kasi nagba-birthday yung mga kakilala mo, pero ikaw every 4 years lang yung birthday mo. So hindi mo alam ngayon kung paano. Pero once again, hindi natin kontrolado yung bagay na yan. And mixed emotion yan para sa atin. And even when something great, gaya ng pagkasilang ay pinagdiriwang, ikaw ay merong kakaibang pakiramdam. Hindi mo alam kung titingnan mo, ano ba gagawin ko? Magdiriwang ba ako ng birthday ko o hindi? At kung meron kang kaibigan na ganyan ang pagkasilang niya, bibilan mo ba? Pagbibigyan mo ba ng regalo o hindi? Pero meron isang higit na mas rare na statistic sa pagkasilang. Hindi lamang sa panahon o sa araw na February 29. Kundi itong statistic na to ay one of one for all history. Isa lamang at walang katulad. At ang pagkasilang ngayon to ay mayroong pinahayag na napakagandang proklamasyon. Ito yung pagkasilang ng ating Panginoong Hesukristo na kung saan ay isang common contemporary sa panahon natin ngayon na pag may pinanganak ay bumabati ng congratulations. Pero ang ipinahayag at pinambati sa panahon na pisinilang ating Panginoon ay ang simpleng pagkapahayagan lamang na huwag matakot. Fear not. Ito yung pinahayag ng mga salita sa pagkasilang ng ating Panginoon. Tunay nga, ang Ebanghelyo, ang magandang balita ng kaligtasan, ito yung nagdudulot ng hindi lamang great joy sa lahat ng nililigtas, kundi lalo pa ang timo sa ating mga isipan, sa ating mga puso, sa bawat niligtas na huwag matakot. At ito rin yung mensahe na iniaabot sa lahat ng wala pa kay Kristo, na ikaw ay huwag matakot. Kaya ito yung panahon at balita at mensahe ng ating nakapanganakan ng ating tagapagligtas, the first Noel. Samahan po ninyo ako at buksan po natin ang ating talata sa hapon na ito. Matatagpuan po natin sa Ebanghelyo ni Lucas, Luke chapter 2, verses 1 to 14. Nang mga araw na iyon ay lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar upang magpatala ang buong daigdig. Ito ang unang pagtatala na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. Pumunta ang lahat upang magpatala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. Umahon din si Jose mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, patungo sa Judea sa lungsod ni David, na tinatawag na Bethlehem, sapagkat siya ay mula sa sambahayan at lipi ni David, upang magpatalang kasama ni Maria na kanyang magiging asawa na noon ay malapit ng manganak. Samantalang sila naroon, dumating ang panahon ng kanyang panganganak at kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaki
Binalot niya ito ng mga lampin at iniga sa isang sabsaban, sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupaing iyon, may mga pastol ng tupa na nasa parang na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y lubhang natakot. Kaya sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita na malaking kagalakan para sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ito ang magiging palatandaan ninyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban." At biglang sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, "Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalugdan niya." Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Ang ating pong binasa, itong Luke chapter 2 verses 1 to 14, ito yung tinatawag na annunciation to the shepherds. Ang annunciation, ang ibig sabihin nito ay pagpapahayag, proklamasyon, lalo na ng magandang balita. In short, ebanghelyo para sa mga pastol na nandoon. Ito yung sinabi na merong ang pinanganak. At sinabi rin dito sa ating teksto na ating nabasa, ang napinanganak na ito ay ang tagapagligtas, si Kristo, ang Mesiyas. At sumunod dito at mula dito sa annunciation ng shepherds na tinatawag, ay kung saan na makikita rin na kung yung mga pastol, sila yung witnesses. Sila yung mismong direct witness sa nangyari sa pagkasilang ng ating Panginoong Jesucristo. At ang narrative na ito ay popular. Tanyag ito na ito ay subject ng maraming arts, religious arts, maraming awit. At ito ay lalo na sa panahon natin ngayon ng Kapaskuhan, ito rin ay kinakanta at marahil ay napapakinggan natin na sa ating paligid. Ngunit gaano man kapamilyar at gaano man ang mahal natin, yung kalapit sa atin ng mga Christmas music na ito, hindi ito makukumpara sa narinig ng mga grupo ng pastol doon. Yung kanilang narinig ang kapahayagan ng magandang balita. At itong ang kapahayagan na ito ay lumabas pa, hindi lamang para sa mga pastol, kundi ito ay umabot palabas sa maraming panahon at maraming henerasyon, at ito rin ay umabot sa panahon natin ngayon. Yan ang mensahe ng pagkasilang ng ating Panginoon. Kaya po ang mensahe ko po sa atin sa hapon na ito mula dito sa ating teksto, the good news of the first Noel is to fear not and be drawn near, as it remains an open invitation for sinners not to fear and come to Christ. Ang magandang balita ng unang Noel ay huwag katakutan at inilalapit, habang nananatili itong bukas na paanyaya sa mga makasalanan upang huwag matakot at lumapit kay Kristo. So twofold yan. Nilalapit ng Ebanghelyo si Kristo sa mga makasalanan, at ang tawag ng Ebanghelyo sa mga makasalanan ay lumapit kay Jesucristo. Isa nga sa pinakakaraniwan na tugon ng mga tao sa harap ng mga delubyo, sa harap ng mga matinding trouble sa kanilang buhay, ay takasan ang realidad. Ito yung ginagawa ng marami. Tinatakasan, ayaw harapin ang realidad. The fear of facing reality can be a coping mechanism. Ayon sa mga psychologists, paraan daw nila ito para makakope up sa sitwasyon. Tatakasan na lamang ang kanilang hinaharap. It involves avoiding yung tinatawag na mga painful truths, masakit na mga katotohanan. Pero ganun pa man, ito yung sabi natin denial. Sapagkat sino nga ba makakatakas sa realidad? Wala po sa isa sa atin makakatakas sa realidad ng ating buhay. Mula sa mga personal failures natin, marahil financial loss na ating pinagdaanan, difficult life situation, wala tayong kontrol o di kaya ayaw lang natin magbago, yung mga bagay na yan ay realidad. Hindi natin ito matatakasan. At kung saan sa panahon natin ngayon ay hindi rin natin siguro matatakasan ang pagdinig at pakikinig ng mga Christmas carols. So one way or another, hindi rin natin matatakasan ang pagpapahayag muli ng Ebanghelyo ni Kristo.
Hindi natin maiwasan yan, lalo na pag ganitong panahon. Kaya dahil dyan, at dahil hindi natin ito maiwasan, nariyan parati ang pagpapahayag ng Ebanghelyo. Nariyan parati ang pagpapaalala sa mga makasalanan tungkol kay Hesukristo. At narito rin parati na makuha nawa natin ang pagkakataon na ito upang ipahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Gaya ng gawain na isang mananampalataya, gaya ng gawain na isang lokal na iglesia, ang kapahayagan ng magandang balita. Kaya muli, ang aking po mensahe para sa atin, ang magandang balita ng unang Noel ay huwag katakutan at inilalapit. Habang nanatili itong bukas na paanyaya sa mga makasalanan upang huwag matakot at lumapit kay Kristo. Tingnan po natin ito sa dalawang hati. Sa una, titingnan natin itong magandang balita na huwag katakutan at inilalapit. At ang ikalawang hati po nito ay ang magandang balita na huwag matakot at ikay lumapit kay Kristo. So simulan po natin to sa unang baitang, o unang part. Sinimulan po itong teksto natin dito sa Luke chapter 2, sa verse 1, na mga araw na iyon ay lumabas ang isang utos. Merong isang utos na sinirculate at ito ay kanilang sinunod. The Roman Emperor ay nagpatawag na isang census, pagtatala, na kung saan ito ay, sabi nga nila, dagdag na buwis. Malamang sa malamang, para ito sa dagdag na buwis para doon sa mga sinasakupan. Kung dagdag na buwis, literally, bad news ito para sa karamihan ng mga tao. Kung tayo nga, umaaray tayo sa mga buwis natin ngayon, isipin natin kung tayo nandun, magpapasensus na naman. Ang bawat isa ay pupunta sa kanya-kanyang origin na lugar kung saan tayo nakarecord. Kung nangyari sa atin to, siguro yung iba ay pupunta pa ng probinsya. So pupunta pa siguro ng malayong lugar. At ito nga isang sabihin natin, hassle o jahe para sa bawat isa sa atin. Ngunit ang sabihin natin na ito ay good news para sa ilan lamang. Good news ito, itong dagdag na buwis para sa mga tax collector. Sila lamang ang makikinabang sa ganitong uri ng kapahayagan. Sila nga'y masabi natin yung unang beneficiary ng ganitong klaseng operation. Pero ganun pa man, sabi po sa verse 3, pumunta ang lahat upang magpatala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. Nung panahon po na iyon, ay wala pa sabihin natin na kagaya ng mga daan, gaya na meron tayo ngayon. Wala pa mga highway, wala pa skyway, o baka nga yung mga bako-bako pa, very crude pa yung kanilang mga daanan nung panahon na iyon. At kailangan nga nila na mag-endure ng mahabang biyahe. At kailangan nila magdala ng probisyon para sa mahabang biyahe na iyon. At iiwanan rin nila ang kanilang kabuhayan para makabalik sa kanilang sariling tahanan. Pero ganun pa man mga kapatid, mga kaibigan, sa soberanong probidensya ng Diyos, dahil sa ginawang census na ito ay nagkaroon na sa katuparan ang pangako ng Diyos sa mga propeta. Kahit kung isipin natin, bakit gano'n na ginawa na itong Roman Emperor na to? Bakit parang pinahirapan yata niya yung mga tao? Bakit sabihin natin na masama man yung kanyang layunin o hindi man maganda yung kanyang layunin? Pero tandaan natin, soberano ang Diyos. At sa pamamagitan ng ganitong klaseng utos, ganitong klaseng command para sa mga subjugated na mga tao, nandoon magkakaroon na sa katuparan ang sabi ng mga propeta. The decree of Caesar Augustus served the purposes of God in giving details on the birth of Messiah. Sa lumang tipan, ito ay hinihintay ng mga Hudyo. Kaya from here and there, nagbibigay ng salita ang Diyos na kung kailan, saan ipapanganak ang Mesiyas. At dahil sa kautusan na ito, nag-aalay ng lahat. Ginagampanan ng ating Diyos ang kanyang mga pangako kung saan manggagaling ang Mesiyas. Pero tingnan natin sa verse 8 na kung saan nasabi dito, sa lupaing yon ay may mga pastol ng tupa na nasa parang na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Narito tayo. Mag-zoom out tayo.
nakita natin sa labas nandoon yung mga pastol na nagbabantay sa kanilang mga tupa. Nasabi natin na commendable ang mga pastol na ito. Sa lalim ng gabi, sa lilim ng kadiliman, nando sila masigasig na nagbabantay ng kanilang mga tupa. These shepherds are commendable, for even when it is in the thick of the night, they keep watch over their flock. Very commendable. Alam natin na pag gabi sa lugar na yun, gabi talaga malamig. At pag umaga, mainit. Pero ganun pa man, ginagawa nila ang kanilang tungkulin para bantayan ang kanilang tupa. At bigla na lamang sa hindi inaasahang pagkakataon, tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y lubhang natakot. Kahit sino naman siguro ay magugulat. Kahit sino ay matatakot sa kanilang nakita. Never before seen, never before heard ang kanilang naranasan. Truly a frightening experience. And the angel calmly responded and gave them the gospel. At ang sinabi ng anghel, huwag kayong matakot. Sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita na malaking kagalakan para sa buong bayan. Umaalala natin paano nakita ni Isaiah ang anghel. Woe to me. Maluwalhati ang anghel. Ngunit nakita niya, Diyos, woe to me, for I am undone. Nakita nila yung mga angelic beings. Sila'y namangha, nagulat. Ito pa kaya mga pastol na ito na tinatanaw na mababa ng society. Pero ganun pa man, ang balita ng anghel ay huwag kayong matakot. Huwag matakot. Maraming natatakot, ngunit ganun pa man, ito yung balita niya, huwag matakot. Sapagkat, narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Pinapalitan ng kagalakan ang takot. At ito nga'y magandang balita na sumasagot, highly anticipated, ang hinihintay na kaligtasan. Mabubura nito ang lahat ng takot. At ito nga'y naging kapahayagan sa mga pastol na ito. Kaya mga kapatid, ang punto na may makita natin na bawat isa sa atin na tayo mga makasalanan tinubos ng Diyos, we behold the providences of God sapagkat yan ang kasangkapan ng Diyos na upang tawagin tayo mula sa kadiliman. And because of sin, many tried to escape yung undeniable reality ng kapahamakan. Kahit sino man siguro ay nag-iisip, at kahit sino man siguro ay kung maaaring takasan ang kahatulan, ay gagawin po niya. Pero ang hindi natin matatakasan ay yung takot para sa kahatulan na yon. At narito sa balita ng Ebanghelyo, narito ang tumatanggal, nagpapaalis ng takot para sa kahatulan. For the one who is crushed by the reality of sin and judgment turns to Christ in repentance and faith for the forgiveness of sins. Alam nila ang tagapagligtas ay paparating. At nato'y na dito na, pinahayag na, dumating na. Nagbigay ito ng kagalakan sa mga pastol. Tinanggal ang takot at ang magandang balita ang siyang bumalot sa kanila. At kung titignan natin kung kailan ito nagsimula, looking back to where it all started, God, by His gracious providences, carefully preserve, iningatan ng Diyos lahat ng kaganapan sa kasaysayan ng tao. Bagamat tayo nahulog sa kasalanan, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Iningatan ito ng Diyos. Iningatan niya ang magandang balita na ito ng Ebanghelyo ay darating. Despite of our merited judgment, nang sa ganun ay balik tayo sa mas magandang hardin. Yan ang magandang balita ng Ebanghelyo. Yan ang hinihintay ng mga Hudyo. At yan ay may sakatuparan na sa panahon natin ngayon. Ano pa ba ang hinihintay mo, kaibigan? Narito ang Ebanghelyo na hindi mo dapat katakutan. Isa nga po sa komplikado na operasyon na gawa ng paraan na siyensya ay yung eye replacement surgery. Sipin natin, yung mata natin, very delicate yan, for sure. Malambot yan. Pero meron eye replacement surgery. Kung tayo yung tao na yun,
na hindi tayo nakakatingin, maaaring bulag tayo from birth, at tayo nag-undergo ng eye replacement surgery na yan at yan ay naging successful, yung unang beam ng liwanag, yan yung kauna-unang liwanag na makikita mo sa buong tala ng iyong buhay. At kung ano man yung makita mong imahe na magpo-form sa iyong harapan, yan ang lalapat sa iyo magpawalang hanggan. Ganito rin ang ebanghelyo. Sa oras at panahon na binisita tayo ng nakapagliligtas na biyaya ng Diyos, yan ang lumalapat din sa ating mga mata. The promise of God is now unfolding before the minds and the eyes of the shepherds. Gaano man ka-blur ito sa lumang tipan, pero ngayon ay narito na. Sila ay may kagalakan sapagkat dumating na at tayo pa ngayon na tayo bulag sa kasalanan. Ngunit tayo niligtas. Pinakita ng Diyos ang kagandahan ni Kristo, ang pangangailangan natin ng kapatawaran sa kasalanan, ang pagkakasundo ng Diyos sa mga makasalanan, ang buhay magpawalang hanggan, at ang ating dakilang Diyos ang siyang lalapat sa mata natin magpawalang hanggan. Ganito kaganda ang ebanghelyo. At ako'y naniniwala na sa bawat totoong mananampalataya ay ganito rin yung kanilang nakikita. Kagandahan ng ating Panginoong Hesukristo. Kagandahan na siyang isinilang sa araw na iyon upang tanggalin ang takot ng kahatulan. At ang kapahayagan na huwag matakot ay hindi lamang para sa atin. It is also offered to those who doubt and fear. Kung kaya't nga ebanghelyo ay nananatiling bukas na paanyaya. Hindi lamang para sa ating niligtas na, kundi lalo pa para sa mga wala kay Kristo. Na sa ganun ay makita rin nila ang nakita natin. Maranasan rin nila ang tamis ng kaligtasan na nararanasan natin. At matamo nila ang buhay magpawalang hanggan gaya na pinagkaloob sa atin. That is why, brethren, napakahalaga na ang ating mga kaisipan ay tunay ngang sanayin sa salita ng Diyos. Napakahalaga rin ang ating mga mata ay dapat matuon tungo sa magpawalang hanggang kasama ang Diyos. And the pronouncement of the gospel is such a good news that we carry in this life, that will carry us to the trials of our faith and life, and the good news of the gospel carries us to eternity. Nawa, ito'y totoo sa atin. At lalo na sa panahon po natin ngayon na napakarami ng balita, napakarami ng fake news, napakarami ng bumubulag sa atin, marami na nagko-cover ng mga katotohanan. Ang ebanghelyo ang siyang totoo, maasahan, at patunay ng katapatan ng Diyos para sa atin. Nabanggit ko nga po kanina yung eye replacement surgery. Kung titignan natin ang kasaysayan ng operasyon na ito, sinabi po, ayon po sa kasaysayan, nagsimula po ang isang certain doctor, si Franz Reisinger. Siya nagsimula mag-experiment nito sa mga hayop noong 1818. So 2 taon mahigit na lumipas, pero walang success. Sumunod dito si Samuel Bigger na nagkaroon naman siya successful transplant sa isang hayop noong 1837. Nagsimula ng 1818, 19 years after lamang nagkaroon ng successful transplant sa isang hayop. Pero matagal bago nagkaroon ng success sa tao. It was only 1905 na nagkaroon ng successful recorded eye transplant sa tao. Makita natin, 100 taon yung lumipas. 100 taon, mahabang panahon ang ginugol para magkaroon ngayon ng eye replacement surgery. At makita rin natin na ang Diyos natin na dakila, ang Diyos natin na tapat, siya ay kumikilos sa kasaysayan ng sangkatauhan, hindi lamang para sa makakita ang mga bulag, but more importantly, ay madilat ang mata ng mga makasalanan. He also works in our personal history, sa kasaysayan natin. Alalahanin mo kapatid kung kailan ka tinawag, kung saan kadumihan ka, hinango ng Diyos, kung ano ang iyong nilalanguyan na kasalanan bago ka kanyang tawagin. Nawa ay nabuksan ang iyong mata sa panahon na yan, na nakita mong wala ka na sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung kaya nga't meron tayong pamilyar na inaawit, I once was lost, now I'm found.
was blind, but now I see. Nakikita mo ba ang ating Panginoon? Nakikita mo ba ang tamis ng ating Panginoon? Ang kagandahan ni Kristo na siyang nagbibigay ng kapatawaran sa kasalanan. O baka mamaya, kaibigan, hindi mo pa rin nakikita si Kristo sapagkat meron ka pa rin kagalakan sa kasalanan. Naway kahabagan ka ng Diyos at makita mo rin ang pangangailangan kay Kristo. And it is once again annunciation, kapahayagan para sa inyo, para sa ating lahat at pagpapaalala sa bawat isa that sinners outside of Christ is to be drawn near every time the gospel is proclaimed. Ikaw ay inilalapit. Pinapahayag si Kristo, inilalapit siya sa iyo. Ikaw ay inilalapit sa Panginoon. Nakikita mo nawa ang pangangailangan mo kay Kristo. Ngunit hindi lamang yan ay totoo. Hindi lamang na ang Ebanghelyo ay inilalapit sa iyo. Hindi lamang ang Panginoong Kristo ay inilalapit sa iyo sa kapahayagan ng Ebanghelyo. Kundi ang magandang balita rin ay huwag kang matakot at lumapit ka kay Kristo. Ayan ang utos, ang tawag ng Ebanghelyo sa mga makasalanan. Huwag matakot at lumapit kay Kristo. The good news of the gospel carries with it tremendous joy, for salvation is a reality. Totoo ang kaligtasan. Realidad ang kaligtasan. Hindi lamang ito para sa certain group of people. Hindi lamang ito para sa mga elitista. Hindi lamang ito para sa mga matatalino, mayaman, makapangyarihan. Hindi lamang ito para sa mga puti, sa itim o naman. Kundi ang Ebanghelyo ay para sa lahat. Bagamat ang teksto natin, ang kapahayagan ng Ebanghelyo na ito ay sinabi sa mga pastol. Ngunit tingnan natin, mula sa kanila ay ito'y lumaganap. Paglabas, paglabas, paglabas hanggang sa oras at panahon natin ngayon. Ito ay para sa lahat ng makasalanan. The gospel is an open invitation as proclaimed by the angel. Sabi ng anghel na nagpahayag sa mga pastol, huwag kayong matakot sapagkat narito dala ko sa inyo magandang balita na malaking kagalakan para sa buong bayan. Hindi lamang para sa mga pastol, hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi ito ay para sa buong bayan. At sinabi rin sa teksto natin sa verse 11, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. For unto you, para sa inyo, ipinanganak sa inyo ngayon. Ang kapahayagan ng magandang balita na ito ay binigyan ng personal significance para sa inyo ngayon. Ito sinabi ng anghel sa mga pastol at para rin ito sa atin ngayon. It was given for the shepherds, it was given to all sinners. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay hindi lamang information na isang event, but it gives us the why it should happen. Sinabi dito sa ating teksto yung reason. Sinabi dito kung bakit. Nasanay siguro tayo, no? Pag mayroong sinisilang, ay lalagay lamang kulay blue pag lalaki, baby boy. Kulay pink pag babae, baby girl. Tapos yung mga, lalo na sa Facebook ngayon, ay babati ng congratulations. Ganun lang yung kapahayagan, ganun lang kasimple. Pero dito, sa pagkapanganak ng ating tagapagligtas, binanggit yung dahilan. Bagamat hindi sinabi yung pangalan, pero nandun yung significance kung sino ito. Pinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David, nandun yung saan? Ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Sinasagot nito yung sino, bakit, at para saan. Hindi natin makikita sa mga normal na pinapanganak yan. Kundi ito ang pinaka-significant na pinanganak sa buong kasaysayan ng tao. Na siya lamang ang binigyan at sumasagot sa tanong na bakit, para saan, at sino ang pinanganak. The joyful news was about a birth of a baby, and then by implication necessitates his death and eventual resurrection as Savior. Bagamat ang kapahayagan ay pagkasilang ng bata,
pagkasilang ng isang baby. Pero dahil siya nga ang tagapagligtas, na siya ang Mesiyas, siya ang Kristo, siya ang Panginoon, tinuturo tayo na siya ay mamamatay, ngunit siya ay mabubuhay muli. Ito yung pangako sa lumang tipan at kanyang gagampanan na meron sa lahi ni Adan, na meron sa lipin ni David, na isang hari na magpawalang hanggan, ang pinangakong Mesiyas na magbibigay sa atin ng buhay magpawalang hanggan, na aalisin, buburahin niya sumpa ng kasalanan, iando niya ang ginawa ng kasalanan, at siya nga ngayon ang magbibigay na buhay magpawalang hanggan. The birth of Jesus Christ points us to the cross and to His empty tomb. And the gospel is for all sinners. Para sa lahat ng makasalanan ito. And the good news of great tidings of joy was given to everyone. Kaya nga may kagalakan dito. Ang sabi ng anghel, kayo'y magalak sapagkat pinanganak sa inyo ngayon. Nandito, dumating na, sinilang na. Ang pag-asa ng mga Hudyo ay narito na. Gagampanan na ang layunin ng kaligtasan at katubusan. Kung kaya't ito'y dapat harapin na may kagalakan. Ngunit kung ang ating mga matay bulag pa rin sa kasalanan, ay hindi na tayo magkakaroon ng sense sa lahat ng ito. Napakadaming Pasko na siguro ang dumaan sa ating buhay. Pero bago pa tayo tinawag ng Diyos, baliwala lamang yung kapaskuhan na yan. Marahil siguro sa isip natin, ito'y pagkuha ng mga regalo. Ito'y magandang panahon na kung saan parang bumabait yung mga tao. Ito rin ay nagbibigay ng pagpapalang pisikal at material. Pero nung binago ka ng Diyos na Kanya tinawag ka mula sa kasalanan, nagkakaroon naman ng mas malaking kabuluhan ang katotohanan ng kapanganakan ng ating Panginoon. At biglang sa verses 13 and 14, at biglang sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalugdan niya. Kung yung isang anghel ay nagulat at natakot ng mga pastol, paano pa kaya yung isang buong hukbo? Nagulat, natakot. Pero ganun pa man, ang kanilang kapahayagan ay sa pamamagitan ng awit. At kapahayagan ito ng pagdadakila. Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Kaibigan, kinalugdan ka ba ng Panginoon? Kinalulugdan ka ba ng Diyos? Ay, ito'y para sa iyo, ang balita na ito. Ang Ebanghelyo ay binigay para sa atin, para sa ating kaligtasan. Yan nga yung magandang balita na kailangan ipahayag parati at parati, sapagkat ang mga tao ay kailangan madinig na madinig. Ikaw man ay ligtas na kay Kristo ka man, kailangan mong maalala yan. Kung ikaw man ay wala pa kay Kristo, kailangan mong marinig at pakinggan yan, ang Ebanghelyo. Kung kaya't para sa atin, para sa lupa'y kapayapaan at sa mga taong kinalulugdan. Ang Ebanghelyo lamang ang tanging magandang balita sa madilim na sanlibutan. Kung kaya't ito'y nananatili bilang bukas na paanyaya sa mga makasalanan na lumapit kay Hesukristo. Huwag kang matakot. Ang kapahayagan ng Ebanghelyo inilalapit sa iyo si Hesukristo. Pinapakita sa iyo ang maluwalhating Diyos na gumawa sa lahat. Pinapakita sa iyo na dahil sa kasalanan, ito'y nalayo, ikay nalayo at ikay dapat hatulan. At pinapakita sa iyo na dahil sa Ebanghelyo ay binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa makasalanan. Naway, pinapakita rin sa iyo ang pangangailangan mo sa kapatawaran ng iyong kasalanan, ang buhay magpawalang hanggan. Ngunit higit sa lahat, pinapakilala sa iyo ang dakilang Diyos na para sa kanyang mga kinalulugdan. This is the open invitation for sinners to come. Huwag kang matakot. Hindi ang utos sa iyo ng Ebanghelyo ikay lumapit kay Hesukristo. Our guilt and sins, ang ating pagkakasala at ang ating mga kasalanan para sa kanyang katwiran at buhay magpawalang hanggan. Yan ang Ebanghelyo.
Meron pa bang mas hihigit na balita dito? Hindi na bali yung mga 13-month pay natin. Well, importante yun. Pero ang mahigit pa doon ay ang Ebanghelyo ni Jesucristo, na kung saan ito ang magbibigay sa atin na totoong solusyon sa lahat ng ating problema. Na totoong magbibigay sa atin ng kagalakan magpawalang hanggan. Magtatanggal ng takot natin mula sa puot ng Diyos at kapahamakan. At ito'y papalitan nito ng kagalakan at buhay magpawalang hanggan. Kapayapaan sa lupa sa kanyang mga kinalulugtan. Dumating si Kristo at dahil lamang sa pamamagitan lamang ng kanyang dugo ay nagkaroon ng totoong kapayapaan mula sa mga makasalanan at sa Trinidad na Diyos. The unholy man and the holy God ay nagkaroon ng reconciliation. Imposible, pero ginampanan ng ating Panginoon. Tunay nga na redemption is accomplished and applied. Realidad ang kaligtasan. Hindi ito kathang-isip lamang. Ito ang mensahe ng Ebanghelyo para sa bawat makasalanan. Kaya ang hamon sa atin muli, when we have clear knowledge, kung kilala natin kung sino itong sinilang sa araw na iyon, kung sino ito na tumubos sa atin mula sa ating mga kasalanan, naway tumugon tayo na may buhay, na nagbibigay, nagpapatotoo, sumasalamin sa biyaya na ating natanggap sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Kanya. At na lahat ng kinalugdan ng Diyos ay sumasagot, umaawit na patuloy, glory to God to the highest. Ito ang ating sinisigaw. Ito yung ating pinatotohanan na tunay nga luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan. Pinupuno tayo ng pagpapasalamat. Pinupuno tayo ng pag-asa. Pinupuno tayo ng kagalakan sa harapan ng kasalanan. Sapagkat totoong kaligtasan, totoong may sinilang, at totoo ang kanyang ginampanan para sa makasalanan. Si James Chadwick, isa po siyang Roman Catholic priest na nabuhay noong 19th century, so 1800s. Siya po'y pinanganak sa isang very prosperous family, napakayaman ang kanyang pamilya. Very active siya sa community. Highly intelligent, becoming professor of philosophy and theology. So masabi natin na talagang pinuspusan siya sa larangan ng talino. James Chadwick is remembered as a man of great personal dignity. Of his many literary works, only one was familiar. Bagamat siya'y naglathala, siya'y sumulat ng mga pagtuturo, isa lamang ang naiwan. Out of the many, isa lamang ang naiwan. It was he, ito si Chadwick, who put the English words into the music of a beloved Christmas carol, In Excelsis Deo. Yun lamang yung natirang gawa niya. Pero ganun pa man, nakita natin, at ito nga yung inaawit, at ito nga'y hango sa ating teksto. Yan ang totoo sa bawat mananampalataya na chine-cherish natin, inaalala natin ang kapahayagan sa mga pastol nung gabi na iyon, sapagkat mula sa gabi ay may darating na umaga. Umaga na pag-asa, umaga na liwanag dahil sa Ebanghelyo na siyang sinilang sa araw na iyon. Sinasama ang kanta na to, ang awit na ito, sa mga Christmas carols na sinasabi, kinikwento nila yung nangyari sa ating pinagbulayan na teksto. Sapagkat ginawa ito ni James Chadwick, he did so because he is a sinner, drawn into the gospel, comes to Christ for salvation, and responds with glory to God to the highest. Very familiar and yet true to all sinners redeemed. Napakahalaga na makita natin, maunawaan natin. Magkaroon tayo ngayon na mas makabuluhan na pagtingin sa pagkasilang ng ating Panginoon. At ito nga rin ang uudyok sa atin na pumuri sa kaluwalhatian ng Diyos at magpasalamat dahil sa ginawa ng isinilang. Tunay nga ito nag-i-insight, nagmo-motivate sa atin, nag-e-exhort sa bawat mananampalataya na magpagal sapagkat tunay nga ang kaligtasan ay naranasan natin. At bilang pagtatapos,
para sa mga mananampalataya, para sa mga kapatiran. Let us strive to enter the joy of heaven and share this joy to those who have not heard. Ito'y bukas na paanyaya. Nananatiling bukas na paanyaya ang Ebanghelyo para sa mga wala pa kay Kristo. Let us seek a deeper sense of the gravity of sinfulness and its curse. Only then we can have a deeper sense of praising God. Hindi natin maunawaan o hindi tayo makapagpapuri sa Diyos kung hindi natin naunawaan ang kasalanan. Hindi natin maunawaan ang kagandahan ng Diyos kung hindi natin nakikita ang kapangitan ng kahatulan dahil sa kasalanan. At hindi natin maunawaan, luluwalhatin kung sino yung sinilang na iyon hanggang di natin nakikita ang ating sarili sa harapan ng banal na Diyos. At kung ikaw nga'y kinalugdan ng Diyos, ay gampanan mong yung tungkulin na magpahayag ng Ebanghelyo na ito sapagkat ito nga'y paanyaya sa mga wala pa kay Kristo. At para sa mga wala pa kay Kristo, kung meron akong kinakausap dito na wala pa kay Kristo, nung natanggap ng mga pastol na iyon ang magandang balita na mula sa mga anghel, hindi nila tinanong yung mga anghel. Hindi nagkaroon ng debate sa mga anghel. At hindi nila pinagdudahan yung mensahe na binigay ng mga anghel. At hindi sila nagpatumpik-tumpik, hindi sila nagdalawang isip. At sila ngay pumunta sa Bethlehem para makita nga ang katunayan. At nang nakita nila sinilang, the fullness of joy that was set before them. Salamat sa Diyos, purihin ng Diyos dahil ito na ang aming tagapagligtas. They acted with urgency. Sila'y nagmadali na sa ganun ang kanilang kaluluwa ay tunay ngang nakinabang eternally. Nawa mga kaibigan, kung wala pa ka pa kay Kristo, naway makinabang iyong kaluluwa magpawalang hanggan. Makita mo nawa that set before you ang Kristo, ang tagapagligtas, ang Mesiyas, ang Panginoon. May God be pleased with us also sa ating mga kaluluwa to believe the message of the gospel directly. Let us act promptly. Tayo magmadali at tayo mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos lamang. Naway talagang tanawin natin bilang kayamanan ang katotohanan na pinanganak sa araw na iyon at ang kapahayagan ng mga anghel sa Ebanghelyo para sa bawat isang makasalanan at naway ikaw rin ay kalugdan ng Diyos. Everlasting praise in eternity, everlasting joys that was set before them. Yung kailan lamang, ilang taon pa lamang lumipas, ay naglathala ang Banner of Truth na nirepublish nila yung aklat ni J.C. Ryle na ang title ay Christmas Thoughts. Sinabi doon ng Banner of Truth, J.C. Ryle urges us in the midst of our feasting and festivities and family reunions to make time to consider our spiritual state and our relationship with God. How is it with our souls? What do we make of Jesus Christ? What will be our future when all our Christmases are past? Lilipas din ang lahat ng Kapaskuhan. Lilipas din ang bawat minuto, bawat segundo, bawat taon ng ating buhay. Lilipas din ang ating hininga. Ngunit may isang tanong pa rin na kailangan sagutin. Ikaw ba ay na kay Kristo? Sa oras na ikay haharap sa Panginoon, nawa habang meron ka pang hininga, habang meron ka pang panahon sa buhay na ito, naway kalugdan ka ng Diyos at yakapin mo ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Naway makita mo ang pangangailangan mo ng kaligtasan, pangangailangan mo ng kapatawaran ng iyong mga kasalanan, at pangangailangan mo sa ating Panginoon na tunay nga tapat at mapagbiyaya. Nawa ito'y naisin na bawat mananampalataya para sa inyo at ito rin ay pagpapaalala sa bawat mananampalataya na ipahayag ang Ebanghelyo. Tayo po'y manalangin.